Magandang umaga. Ito po ang Mike Abi Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live. Ngayon pong araw ng Monday, January 27 na po ng 2025. Patapos na ang ating unang buwan ng bagong taon, ng ating kasalukuyang taon. Kamusta na po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kabayan sa ibayong dagat, hindi lang po mga overseas Filipino workers, lahat ng Pilipino na mayroong pagmamahal at malasakit dito sa ating bansa. Kasama namin kayo. Basta matinong Pilipino, nagmamahal sa ating bayan, sama-sama tayo. Yung mga pasaway o kalaban ng gobyerno, ayaw sa gobyernong ito, bahala kayo sa buhay nyo. Sabi ganon, okay? Diyan lang po kayo at marami tayong mga balita, araw-araw ito. Lalo tigit, Monday morning. So, naku, parang summer na. Hindi nyo napansin, maalinsangan na ng bahagya sa labas. Mabuti pa doon sa mga bansa nagyayelo pa ngayon na talagang matindi ang snow. Pero sa amin sa Pilipinas, medyo mainit-init na ng bahagya. Maaga pa lang, galit na yung araw eh. Narito na po ang ating mga balita. Nagpaabot po ng pakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong Muslim sa pagunitan ng tinatawag na Al-Isra Wal Mira. Ano? Tama ba? O Mira. Sa kanyang mensahe, positibo si Pangulong Marcos Jr. na magbibigay anya ito ng mas malalim na pananampalataya at inspirasyon sa ating mga kababayang Muslim na maging matatag ang kanila sa kabila ng mga hamon sa buhay. Dagdag pa ng Pangulo naway gamitin ang pagdiriwang na ito bilang palaala ng mga tagumpay at gantimpala sa sapat at pagkakaisa, habang ang sakripisyo, pagtitiyaga at pananampalataya ay daan sa paggamit sa isang mapayapa at progresibong bansa. Wow, talagang ganda naman ang mensaheng yon. Mabuhay ang ating mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Hindi lang ho dito sa Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila. Ayan At mga kapatid nating Muslim, mga professional, sumusunod sa batas, negosyante, estudyante, mabuhay po kayo. Kayo po'y Pilipino, tayo'y lahat Pilipino, magkaisa. At ating irespeto ang bawat isang o anumang klaseng, anumang relihiyon meron tayo. Ayan po yun mahalaga yan. Muli naman pong nagbuga, ano ba ito, ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Sa monitoring po ng PBOX, 8 beses, ito anyang nagbuga ng abo sa nakalipas na 24 na oras at tumagal ang aktibidad ng 6 na minuto hanggang 46 or 46 minutes. Bukod dito, nagkaroon din po ng 30 volcanic earthquakes, or mga pagyanig sa bulkan. Kabilang na din dito ang volcanic tremors. Bakit nagwawala yung bulkan na yan? Wala nang katigil-tigil yan. Ayan nga, kitang-kita nyo sa video. Yan po ay nung nakarang taon problema na yan. Ito ngayon, 2025 na, nagpaparamdam din. Paano yung mga evacuees? Paano yung mga tao doon? Apektado talaga. Wala tayong kontrol dyan dahil po'y kalikasan, volcano, typhoon, at saka po kung ano-ano pang kalamidad ay wala tayong kontrol dyan. At dahil dyan, si Director Teresito Bacolcol, ng Director ng PBOX, Department of Science and Technology, ay ating pong makakaugnay ngayong umaga. Director, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Ano po bang nangyayari talaga? Bakit parang madalas yata nagpaparamdam ang Bulkang Kanlaon, Director? Yes, again, dahil ang Kanlaon volcano ay nasa alert level 3, meaning there is a high level of unrest. So, yung mga nakikita natin ngayon sa Kanlaon volcano ay nagpapahiwatig lamang na explosive eruption is possible within the next few weeks. So, kailangan natin paghanda, maging vigilant yung mga tao na nakatira around Kanlaon volcano. Kasi po, anytime, pwedeng itaas yung alert level from alert level 3 to alert level 4. But right now, we still maintain the alert level 3. So, hanggang saan po umaabot yung amoy o epekto ng asopre ba ang tawag dito? Yung binubugang yan? Nakakarating ba yan sa mga residential area o commercial area?
ashfall po kahapon ay sa may mga barangay na nasa loob ng La Castellana and may mga barangay din na sa may La Carlota. Yung sa La Castellana, yung Barangay Obles, Barangay Kamandag, Barangay Sagang, Barangay Mansalanao, Barangay Nato, Barangay Lalagsan, and Barangay Talatap. Lahat yan nasa La Castellana. And sa La Carlota City naman, sa may Barangay Yubo. Pagka ganitong kitang-kita namin yung pagbugay, ano? Mayroon bang indikasyon na mas lalakas pa ito, mas yayanig pa ito, Director, sa monitoring po ninyo? Again, the possibility is always there. Ang alert level, again, bata yan sa mga datos mula sa ating mga monitoring stations at pati na rin sa ating visual observation sa bulkan. So, kapag may malinaw na indikasyon ng mas mataas na panganib, tulad ng mabilis na pag-akyat ng magma, o di kaya matinding seismic activity, or yung nakita natin na ground deformation, nag-inflate, namamaga yung dalistis ng bulkan, then agad namin itaas ang alert level para mabigyang babala ang ating publiko at mga opisyal para sa mas maayos na paghahanda. Kung di ako nagkakamali, mayroon sa mga evacuation center, may mga evacuees pa rin po dyan eh. Ano po ang inyong recommendation? Ano po sa pananaw nyo? Manatili sila doon or pwede silang umuwi o ano po ang pwedeng gawin ng mga evacuees? Ang recommendation po namin, again, yung mga nakatira within the 6-kilometer danger zone ay sana wala sila doon sa loob kasi nga, as I've said, anytime pwedeng magkaroon tayo ng explosion or eruption. So, again, kung nakatira naman sila beyond the 6-kilometer danger zone, for now, wala mo lang problema, they can go back. But kapag nakatira sila within the 6-kilometer danger zone, yan ang hindi po natin, by our recommendation, hindi po natin i-recommend na bumalik sila. Sa ngayon ba, Director, samantaling ko na rin pagkakataon, maliban sa Canlaon, itong bulkang Canlaon, yung bang ibang mga bulkan ay anong estado na ngayon? Yung Taal, yung Mayon, at iba pa kung meron man. Kamusta po sila? Yung may tatlong bulkan tayo ngayon na may alert level. Isa na rito ang Taal Volcano. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 0. And for the past 24 hours, wala tayong volcanic earthquake na itala. In fact, this is the 9th straight day since January 18 na wala tayong volcanic earthquake na naitala. For Mayon Volcano naman, katulad ng Taal Volcano, ito ay nasa alert level 1, meaning there is a low level of unrest. And wala tayong naitalang volcanic earthquake for the 7th day or 7th straight day since January 20. Ni isang volcanic earthquake wala tayong naitala. Well, yung pangatlo, yung alert level 3, which is Canlaon, and the rest of our active volcanoes ay nasa alert level 0. Naintindihan ko yung inyong sitwasyon ng limitadong galaw dahil nga sa wala pa nakakapag-predict talaga sa ganitong bulkan kung kailan magbibigay ng problema. Pero dahil dyan, ay aktibo pala itong mga bulkang ito. Ano bang mensahe po ninyo kung meron man sa kinaukulan, sa inyong kasamahan dito sa gobyerno o pribadong sektor na maaari naapektuhan ito? Ano po ang inyong mensahe at gustong iparating ngayong umagang ito, Director? Sige Okay, po. so pakiusap po natin sa mga nakatira around active volcanoes. Huwag po sila pumasok sa loob ng danger zone. For Canlaon Volcano, it's the 6-kilometer danger zone. For Taal Volcano, ang permanent danger zone natin is the whole of Taal Volcano Island. Huwag po sila pumasok po kasi anytime pwede magkaroon ng phreatic eruption. And for Mayon Volcano naman, huwag po sila pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. So, kailangan po nating maging vigilant and huwag po nilang baliwalain ang panganib ng mga posibleng pagputok ng mga bulkan. Again, sundin ang payo ng LGUs at pati na rin yung advisories galing sa aming tanggapan. Okay. Director, salamat po sa update at ingat lang po kayo at ng inyong mga tauhan dyan. Salamat po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Director Teresito Bacolgol ng PBOX, Department of Science and Technology. Ayan po, ang aktibo mga bulkan talaga naman, no? Sana kung ibinubugan niyan, pera. Sana kung inilalabas niyan, kabuhayan. Hindi, puro hisyo eh. Ay isipin mo, may mga hindi maganda para sa kalusugan. Lahat ng lumalabas sa bulkan,
hindi po yan maganda sa atin. Pero wala tayong magagawa. Uncontrol yan. Kasi nga, parte yan ng environment or kalikasan. Okay, gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat upang may patupad daw ng naaayon sa batas ang bawat probiso na nilalaman ng 2023 National Budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ang dahilan kung bakit kaliwat kanang pulong ang idinaraos sa Malacanang kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito anyay upang mapag-usapan anya kung ano ang programa na bibigyan ng prioridad ng bawat government agencies sa kabila ng limitadong budget na naaproban sa ilalim ng 2025 GAA or General Appropriation Act. O yan o. Tapos ginagawa pang ginugulo pa ng mga oposisyong, hindi naman pala sila oposisyon. Ginugulo pa ng ilang sektor na lagi na lang yan ang topic nila. Samantalang tumulong na lang kayo, magbayad ng buwis. Bayaran na ng buwis ngayon para kumita ang gobyerno at magamit sa pang-araw-araw na gastusin. Ay, yung iba, bago matulog, paninira. Pagising, paninira pa rin eh. Di kayo nai-stress niyan? Subukan nyo na sumunod na lang sa ating batas at ating obligasyon, tulungan ng gobyerno, mas maganda ang buhay at pakiramdam. Ayan. Nagpahayag na ho ng kumpiyansa si Speaker Martin Romualdez sa papasok anya ang mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas na magre-resulta ng dagdag trabaho at mas lalong lalago ang ekonomiya kasunod ng produktibong pakikipabahagi sa World Economic Forum Annual Meeting 2025. Nagpasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapadala ng delegasyon sa World Economic Forum upang ibida ang bentahe ng Pilipinas bilang investment destination. Wow, galing pala ha. So nandun pa ba sila o nakabalik na? Marami ho. May mga taga-executive department at taga-kongreso ang nagpunta sa Switzerland. Nagpalamig. Malamig kasi doon eh. Nagtrabaho pala. Kasama na rin yung pagpapalamig kasi malamig doon. Kaya lang mahal doon. Grabe ho. Magkano ang kwarto ron? Magkano ang pagkain doon? Ang transportation. Mahal sa Switzerland. Good morning, di ba? Itanong nyo sa mga Pilipinong nasa Switzerland. Sa France at saka sa Switzerland, iba ang galawan dyan. Kumpara sa Italy, sa Spain at iba pa. Ibang-iba ho ang Switzerland at saka po ang France. Iba ang bayarin dyan, matindi. Sinimula na po ng Commission on Election o COMELEC ang kanilang mock election noong Sabado sa 15 piling lokasyon sa buong bansa. Layunin nito na masubukan daw ang kabuang proseso ng mga pagboto bilang paghahanda sa darating na 2025 national and local election. Sisimula naman ng COMELEC ang pag-imprenta muli ng mga balota ngayong araw. Ayan, sana hindi na mabitin. Kasi napospon dyan at marami rin nasayang na papel dahil meron pong inihabol na mga dinisqualified ng COMELEC. Pero pagdating sa Korte Suprema, nanalo sila at kinatigan kaya isinama ulit doon sa opisyal na mga listahan ng mga kandidato. Tulungan natin ang COMELEC dahil ang kanilang tagumpay sa eleksyon ay tagumpay ng bawat Pilipino. Pinag-aaralan din po ng Commission on Election na ilagay na ho sa kanilang area of concern ang iba pang ang bayan na sumisip sa lalawigan ng Basilan. Sumisip sa lalawigan ng Basilan. Ayan. Ito'y kasunod nga po na nangyaring pananambang at inkwentro sa pagitan po ng Armed Forces of the Philippines at tinihinalang mga membro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ikinasawi daw ng 2 sundalo at sugatan ang iba pa. Ng 1 linggo po yan. Grabe ho talaga nangyari yan. Grabe ho talaga. Hindi natin inaasahan kasi merong Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, BARM Region, kapayapaan, development, kaunlaran at iba pa. Pero bigla hong yung MILF gumalaw ng mabigat na tanggapin. Kaya nagagalit ang military dito at mahigpit na kinukundina ni General Browner Jr., ang Chief of Staff ng AFP kaugnay sa nangyaring ito. Samantala, binigyang pugay at parangal AFP Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang mga tropa ng 32 Infantry Battalion ng Philippine Army na nasugatan sa pananambang sa Basilan. Ginawa ito ni General Browner sa kasabay ng kanyang pagbisita sa Western Mindanao Command kung saan tiniyak nito ang buong suporta
na maging ito man ay nagbigay din ng mga medal or pinansyal. Medical or pinansyal. So may suporta, may pagrespeto, may pagsaludo, lahat-lahat. Tama lang yan, papataas ng moral. Abay, napakahirap mo ng nasasaktan, nasusugatan at nalalagasan ng ating military na galing din sa kapwa Pilipino ang kalaban. Yun ang masakit. Ayan, mabuhay po ang ating mga sundalo, mabuhay po ang mga sugatan at nakikarami po ang programang ito doon po sa mga namatay. Diyan sa, ano ba yan, misencounter ba yan o sinasadya talaga? Ang lupit ng hamon talaga, no, ha? 19 na minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga. Magbabalik pa ang ating mga balita. Diyan lang po kayo. At sa ilang sandali, babalik ang Mike Abby Live. Balikan natin ang mga balita. This time, mayroon munang live report si J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Lalaking nagpanggap na membro daw po ng SWAT. Naku, pulis, ganon. Arestado ng PNP Integrated Monitoring and Enforcement Group dyan sa Malabon. Napakilalang pulis, delikado yan. Narito ang live report. Arestado nga ng mga tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG ang isang lalaki na nagpapanggap na opisyal ng Special Weapons and Tactics o SWAT sa Barangay Hulong Duhat sa lungsod ng Malabon. Batay sa ulat ni PNP IMEG Acting Director Police Colonel Bonard Briton, sa Campo Crame, nakatanggap sila ng reklamo sa madalas sa pagsusuot ng uniforme ng naturang lalaki. Nang beripikahin na pagkakakilanlan ng inapag-alaman na hindi ito opisyal ng SWAT. Dito na naglunsad ng operasyon ang IMEG na nagresulta naman sa pagkaka-aresto ng tinaguriang Peking Police. Na-recover mula sa kanya ang SWAT t-shirt, PNP uniform, PNP badge, airsoft gun, bulletproof vest, kutsilyo at iba pa. Patong-patong na reklamo ang kanyang kaharapin ngayon. Kabilang na ang usurpation of authority na pagdawag sa Article 179 o illegal use of uniforms and insignia, gayon din ang pagdamag sa Omnibus Election Code. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas. Sa itsura pala ng mama, mapapagkamala mo talagang pulis eh. Black yung t-shirt, may SWAT na yung sombrero niya, di ba? Nakalagay na SWAT. Ay, delikado. Ngayon, SWAT ka. Dati kang SWAT, ngayon SWAT. Suwak sa paglabag sa batas at pananagutan. Ayun, okay? Huwag kayong gumamit ng ibang titulo kung hindi naman talaga totoo. Aabot daw po sa 2,765 ang pulis na pinatawan daw po ng kaparusahan dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso. Ayan, sa nakalipas daw na taon, ayon kay PNP Director General Romel Francisco Marbil, okay? Patunay lamang anya ito na gumagana ang tinatawag na internal disciplinary mechanism ng pambansang pulis. Ayan, no? So, pag na-extend ito si General Marbil, marami pang malilinisin dyan. Balita ko, ma-extend kasi February 7, ang kanyang retirement sana. Pero mukhang kailangan siya. Kaya baka nga, ayaw naman sa pantaha lang. Hindi pa natin sigurado. Dahil nasa kamay ng Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, ang desisyon kung mananatili ba o hindi, extended ba o hindi, ang kasalukuyang PNP Chief. Ayan. Sa kabila ng paggamit na po ng Chinese Coast Guard, ano itong ginagamit na ito? Okay, Chinese Coast Guard 3103 ng long-range aquatic devices. Uy, ganun. High-tech na. Gumagamit na ng mga high-tech sila. Matagumpay rin anyang naitaboy ng BRP, Cabra, ang naturang barkong papalayo sa baybayin daw po ng Zambales. Grabe yung Zambales po, dyan lang ho yun sa Central Luzon. Amin yan Noong nakaraang Biyernes, nakaranas din anya ng mapanganib na pagmamaniobra ang BRP Dato, Pagbuaya. Tama ba yan? At BRP Dato Bangkaw. Wala ho sa tatlong Chinese Coast Guard vessel naman para magsagawa ho sana ng maritime scientific survey sa sand sampling sa may Sandy Cay. Saan ba yung lugar ito? Nakaranas din anya ng paghaharas. Wala na bang bago rito? Puro harassment na lang.
ang dalawang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources boat mula ho sa 4 pang maliliit na mga barko ng China. Gayon din ang Chinese military helicopter. Aba, talaga hindi lang pala sa dagat, pati pala sa chopper, meron na rin. Dahilan upang itigil daw ang naturang aktibidad. So, ibig sabihin, hindi po humuhupa. Lalong tumitindi. Dati barko lang eh. Ngayon, may chopper na. Ayan, kitang-kita namin yung chopper. Hindi yung atin yan. Sa China yan. Pero nandito lang ho sa Central Luzon. Pag pinalis muli sila, sasabihin, ay amin ito. Pambihira. Kailan naman napunta sa inyo ang Central Luzon? Ayan po yung Region 3 lang. Yan ay pag-aari, exclusive economic zone ng Pilipino at ng Pilipinas. Talaga lang Kailan kaya titigil na ito? Mukhang hindi natitigil ang mga ito eh. Ano kaya kung sampulan natin? Total, matagal lang hindi napapalaban ng sundalo natin. Di ba pwede sampulan na yan? Yung iba nga atat na pero huwag po. Hindi business ng Pilipinas at ni Pangulong Marcos ang pakikipag-away. Hanggat maaari, dialogue pa rin. Kaya lang, sabi nga nila, pag puno na ang salop, dapat kinakalos na. Aba, palagay ko, umapaw na ilang beses. Hindi lang napuno. Umaapaw na ang salop ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng Chinese authorities at ng Chinese government, in particular, Chinese Coast Guard. Ayan. Upang bigyan daw ho ng kamalayan ang mga Pilipino tungkol sa tamang impormasyon sa West Philippine Sea. Inilunsad daw ho ng pamahalaan ng educational comic book. Aba, meron ng libro. Ayun ayan kita nyo, ayan Yan daw ho ay ang mga kwento ng teachers na si June sa National Library of the Philippines. Ayan Ayan, may libro na. Ayan, yung mga pro-China. Bumili kayo ng librong ito. Mamuhuna naman kayo, puro kayo banat eh. Magbasa kayo ng librong ito at magbukas naman ng kaisipan nyo. Yung mga traidor, yung mga makapili. Ayan, magbasa kayo ng librong ito para may matutunan kayo. Puro kayo pro-China eh. Magkano ba? Magkano ba ang labanan dyan? Ayan, mga libro, available na raho sa library dyan sa Sambayan. Sa Lakalaw, kahit saan yata, meron yan eh. Libro ng katotohanan, pabor sa Pilipino. Kaya yung mga pro-China, magbasa-basa kayo nito at nang magising na kayo sa katotohanan at yung inyong pagiging traidor ay mawala na sa lipunang ito. Okay? Ikinalugod. Aba, ni Speaker Martin Romualdez ang pahayag daw po ng bagong talagang US Secretary of State Marco Rubio na mananatili daw po ang icon class. Mga alabakal. Ayan. Ayun, di ba? Kasing tigas ng bakal ang commitment daw po ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Trump administration. Naniniwala rin si Speaker Romualdez na walang magbabago sa mga kasunduan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, gaya ng Mutual Defense Treaty, EDCA, sa kabila ng bagong administrasyon sa United States o US. Ayan, kasing tigas pa rin ng bakal. Yan ang namana ni Trump at saka ni Secretary Rubio kay dating Pangulong, former President Joe Biden at former Defense Secretary Austin ng Pentagon at si former US Secretary Blinken ang Amerika. Ayun. So itutuloy yan. Tama lang yan. Kasi tigas ng bakal ang relasyon ng dalawang bansa. Panalo tayo rito. Panalo rin ang Amerika. Hindi naman tayo lang ang may interes sa Amerika eh. Ang Amerika ay malaki rin ang interes. Dito sa ASEAN, in particular sa Pilipinas, yan ang totoo. Kasi sasabihin ng iba dyan tayo lang naman ang may interes. Wala namang interes ang Amerika sa atin. Ay, malaking kalokohan yan. Nagsisinungaling sila. Sabi nga ni Pangulong Marcos he is lying. Nagsisinungaling sila. Naloko na. Sino yon? Bahala na kayo, bukas na lang. Welcome kay Senador Risa Ontiveros. Ang pagiging bukas ni Justice Secretary Boying Rimulya sa pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC. May tuturing na pag-asa para sa mga biktima ng war on drugs na pinatupad ng nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagiging bukas ng Justice Secretary Rimulya o ni Secretary Rimulya na makipag-usap sa mga investigador ng ICC. Umaasa rin ang senadora na kung nagkakaroon ng pag-uusap ang pamahalaan at ICC,
ay makikita ng ating gobyerno ang pangangailangan na tumutulong sa investigasyon. Ayan, tumulong sa investigasyon. Para naman magkaroon ng buhay at pag-asa yung 30,000 na mga biktima at yung kanilang pamilya. Kasi pati yung numero dyan, pinagtatalunan eh. Sabi ng mga DDS, 6,000 lang, wow, nahihinaan sa 6,000. Hindi totoo yung 30,000, 6,000 lang, grabe kayo. Alam mo yung isang buhay na nawala ng illegal na pamamaraan, ay matindi na. Ayun, 6,000, nilalang lang ninyo, mutik na akong nadulas eh. Diba? 6,000 na buhay lang sa inyo, paano kayo? Kamag-anak mo nga, isa lang ang nawala, talagang masakit eh. Ito, 6,000. Sino ba yung abogadong ito sa isang forum? Sabi nung abogado na kinatawa ng mga biktima, 30,000. Sabi niya, hindi totoo yan. 6,000 lang. Pinagmalaki pa na 6,000 lang ang pinatay nila. Tapos pag kinakasuhan, hindi naman totoo yan. Sus, merosip na buhay at utak yan. Mabuti pa yung bulalo, may utak. Yung mga nagsasalita ng ganyan, kumain kayo ng bulalo para magkautak kayo. Tuloy ang ating mga balita. Iginit naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi pa rin nagbabago daw po ang posisyon ng pamahalaan sa pagkalas sa Pilipinas sa International Criminal Court sa kabila ng pagiging bukas nito sa pakikipagtulungan sa investigasyon ng naturang korte tungkol sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Ngunit paglilinaw pa rin ni Secretary Bersamin na gagalangin umano ng pamahalaan sakaling paghingi ng ICC ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol para ho sa paghuli sa isang individual na saklaw ng jurisdiksyon ng korte. Ayan. Parang hindi kami tutulong sa inyo, pero pagka dumating na yung warrant, tutulungan na namin kayo. Padala mo na. Di ba pwedeng Viber na lang? Ang bagal kasi. ICC, padala mo na kasi. Ang tagal naman yung umaksyon eh. Kala ko sa Pilipinas lang mahirap maghanap ng hustisya. Inaabot ng 1 dekada bago magkaroon ng katarungan. Pati pala sa ICC, ganun eh. Alam mo kung bakit? 2017 pa ipinal yung kaso. Ano ngayon? 2025 na. Madadalawang tulog na lang. 1 dekada na yung kaso ng mga Pilipino sa inyo, wala pa rin kayo. Baka nahirapan kayong mag-travel, i-Viber na lang ninyo yung warrant of arrest, bahala ng Interpol sa Pilipinas. Total, sabi ng Malacanang, pag mayroon ng warrant of arrest, hindi na kami makakatanggi yan. Sasabihin siguro ng mga DDS, pambihira ka naman, Mike. Nagmamadali ka. Nakakainip eh. 2017 pa itong kasong ito hanggang ngayon eh. Puro dakdakan pa rin. Ala pang aksyon. Aksyon ng kailangan. Para naman magkapag-asa na magkaroon ng hustisya ang 30,000 Pilipino na inagaw ang buhay sa marahas na paraan, tukhang, katok, sabay putok. Human rights violation talaga, extrajudicial killing, Alam mo ba yon? Katok, sabay putok. Yung iba yata, ibang putok ang iniisip. Bukas na yan natin pag-usapan. Nasa iba't ibang kagawaran ng pamahalaan, ang 7,000 medical, medical allowance para ho sa mga empleyado ng gobyerno. Ito daw ho pinahayag, ibig sabihin, merong ganong kalaking pera. Pinahayag ni Budget Secretary Amina Pangandaman kung saan ay kabilang ang pondo sa tinatawag na Fiscal Year 2025. Sa bisa na din ng Executive Order Number 64. Sana all. Sana all. Ang medical allowance ay para sa lahat ng mga civilian government personnel sa mga pambansang ahensya ng gobyerno, kabilang ng state, universities, and colleges, at ilang pang government-owned in control corporation. Ito bang PTB4? Di ba GOCC rin? Ano ba ito? Ano ba itong PTB? Hindi ko alam eh. Ang PTB4 ba ay corporation din? GOCC, di ba? Government-owned in control corporation. Di kasama tayo dyan. Kasama kayo dyan. Nililinaw lang natin. Huwag niyo kaming kalimutan, marami rin dito nangangailangan ng medical allowance at saka medical kung ano-ano pang medical. Pati nga ho, dagdag na sweldo, nangangailangan ng mga tao rito. Kala nyo, kayo lang? Yung mga tao rito, nangangailangan ng dagdag na sweldo. Puro trabaho binibigay nyo sa amin. Yun namang aming pang-araw-araw na income, di naman namin
hindi man ang nadadagdagan, di ba? Merry Christmas ulit. Di ba, kahit kapapasko lang. Huwag niyo kaming kalimutan. Huwag niyo kalimutan ang PTV4, ang Radyo Pilipinas. IBC-13, isama na rin natin. Ano bang estado ng IBC-13? Kasi itong IBC-13, sequestered ito ng araw eh. Di isama na rin natin. Sana all, di ba? Secretary Pangandaman, Mama, huwag niyong kalimutan ng mga taga rito sa PTV4. Maraming tumatanda rito, salubong ang kilay eh. Lalo pag araw ng sweldo, parang hindi nararamdaman yung sweldo. Masyadong malaki yung binibigay yung sweldo, kaya sweldo na, salubong pa ang kilay ng ibang empleyado rito. Minsan nasa salubong ko, kasi bangot, anong problema mo? Kasi sweldo ngayon, bakit ka ganyan? Alam mo na. Araw ng sweldo na, kasi mangot pa. Hindi naman lahat, ilan lang yon. Baka binugbog lang ng asawa, kaya sa kasimangot. Nasaan na tayo? 9:38 po ng umaga, tuloy ang mga balita. Kampante ang Department of Agriculture o DA na mabawasan pa ang sa mga susunod na linggo ang maximum suggested retail price sa mga imported na rice. Ayon kay Secretary Francisco Laurel Jr. Okay? Kaya pa ba daw maibaba ng 50 pesos ang kada kilo ng bigas kung mananatiling matatag ang pandaigdigang presyo nito? May pag-asa, ha? Pero sa kadiwa, mayroon 29 pesos. Ayan. Pero itong sinasabi natin, pangkalahatan ito, komersyal, ay baka daw umabot ng 50. Ayos na ayos yan. At dahil dyan, nandito na po sa ating linya si Assistant Secretary, Spokesperson, Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. At pag-usapan na nga natin ito. Asek, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Hi Mike, good morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, itong maximum retail price na ito, suggested retail price, pakipaliwanag mo nga ito. Ano bang mga sakop nito? Anong klaseng rice? Siyempre, per kilo ito. Ano ba ito? Imported ba ito talaga o hindi kasama yung lokal? Asek? Itong ating maximum suggested retail price, ano nangyari, Asek? Magkapit-bahay lang tayo. Pader lang ang pagitan natin. Bakit ganyan ang signal natin? Asek, tumatalo. Mobile ba ito? Nagbibiyahe ba siya? Yes, Asek. Mike, good morning. Ayun. Kasi kanina, sige lang po, pakituloy mo lang. Napuputol ka kanina eh. Sige po. Yeah, nagpunta kasi ako ng ATI. Okay. Yeah. Yung ating maximum suggested retail price, ito ay para sa imported na bigas na premium. Ito yung 5% broken. So nagsimula ito nung nailunsad natin last week at 58 pesos at inaasahan natin kung mananatili na 550 o mas mababa pa, $550 per metric tons yung 5% na imported na bigas. Kaya pa itong maibaba sa 49 pesos as announced by Secretary Kiko Chu Laurel Jr. 49 pesos? Tama ba narinig ko? Yes, kayang Good, maibaba good, pa yan. Kasi magkakaroon tayo ng every 2-week review, regular periodic review. At yun nga, ayon sa kalkulasyon ay kaya pang ibaba yan up to 49 pesos. May tanong ko lang, Asek, kasi alam mo naman yung bumibili ng rice, hanggat mura yung hinahanap. At ito imported ang pinag-usapan natin. Paano yung local? Magkano ba ang presyo ng local rice? Yung local ngayon na regular at well-milled, nasa 45 pesos yan. 45. At yun namang magandang klase, hindi rin tataas ng 50 pesos. Itong talagang pinagtutunan natin ngayon, yung mga imported na bigas, kasi ito yung alam natin na dapat mababa lang yung landed cost, pero naibebenta sa retail talaga ng napakataas. So yan yung atin talagang tinitingnan na mabuti. Bakit ba yung rice, Asek, practical lang ako, totoo lang, sa totoo lang. Bakit ba magkakaiba ang presyo nito? Pare-pares lang naman ang lasa niyan. Pag walang ulam, hindi masarap. Ano yan talaga, Mike? Diba? Depende sa kung gaano karami yung durog, gaano kaganda yung pagkakamil. Of course, nagbabago-bago yung kalidad ng ating bigas. Of course, yung mga specialty rice, kagaya ng Japanese rice, yung red at saka black rice, medyo iba rin ang command ng presyo niyan. Para pala ding ano yan, personality, iba yung makinis, masarap, ganon?
Pagka bigas durog, hindi masarap? Not necessarily, pero pag minsan talaga yung appearance eh. Alam natin sa marketing kapag talaga maganda yung appearance, of course yung lasa rin later on. Kung yung ating mga kababayan, bukod doon sa itsura, of course, pag nakain na nila yan at talaga masarap at mabango, babalik-balikan nila yan. Pagka maganda ang butil, tapos mabango, kahit na ang ulam ay simple lang, masarap kumain. Pero pag yung bigas ay kulay brown, hindi na pasintabi na, tapos durug-durug pa, tapos hindi pa magandang amoy, kahit lechon ang kaharap mo, iba ang dating, di ba? Kaya kailangan talaga bagay-bagay din. Ayun, conforme sa price talaga, ano ha? Matindi. Sa Pilipinas lang ba yan? Baka naman dito lang sa atin ito. Sa ibang bansa ba nangyayari din itong ganito, Asek? Palagay mo? Depende sa Thailand, Vietnam, of course. Diyan talaga ini-ensure din yung quality. Ganun din South Korea, Japan. Yun na nga ba eh. Anyway, ito bang SRPing ito, kailan ba ito gagawin ng nationwide na? Kasi parang dito lang sa Metro Manila eh. Ay sabi nga nila, kaming mga taga-probinsya, bigyan naman nyo kami ng proteksyon. O sige nga, paano? Ayan, sinisimulan muna natin sa Metro Manila, Mike. Yan din yung utos ng ating kalihim. At pag nasigurado na natin yung mga proseso, pati yung tinatawag natin, kasi gagawin din yung labeling, yung pag-aayos ng labeling. Pag naayos ito lahat, ay magkakaroon din tayo ng MSRP sa ibang klase ng bigas at saka ilalabas na natin sa Metro Manila. Ano ba itong food security emergency, anong ano to? Na tungkol, anong ibig sabihin niya sa bigas? Meron bang ganun pa? Food security emergency? Saan ba yun? Mike, itong food security emergency ay naaayon sa Republic Act 12078 o yung amyenda sa tarification law. May dalawang batayan ito. Una, kung kulang ang supply. Pangalawa, kung merong extraordinary increase sa presyo. In terms sa supply, wala tayong problema. Maganda ang supply natin. Bagamat bumaba yung lokal na produksyon, napakarami ng ating imported na bigas. Yung ano naman, pagdating naman sa presyo, alam natin na maraming intervention na yung ating pamahalaan, yung ating Pangulo, pero despite this, meron mga ilan pa rin talaga na sa wholesale, sa retail, ay nagtataas talaga pa rin ang presyo. Kaya minabuti ng National Price Coordinating Council na irekomenda na sa DA na magkaroon ng food security emergency para maibaba talaga yung presyo ng bigas. At pangalawa, itong stocks ng NFA, ay kailangang ma-release para malapit na ang anihan, makapamili uli. At yung bigas na meron siya ay maipasok din dito umiikot sa merkado. Well, ito na lang siguro. Dahil pinag-usapan natin presyo ng rice, itong food security program ni Pangulong Marcos ay from day one ay seryosong pinatutupad. Ngayon, kayo dyan sa DA, kasi meron ng batas na pinagtibay noong nakaraang taon. Yung anti-smuggling or ang tawag dito, anti-sabotage, economic sabotage. So, kasama itong pagkain natin. Economic sabotage law. Anong ginagawa ng DA dito sa bagong batas na ito? Natutupad na ba ito o nagmi-meeting-meeting pa lang? Actually, Mike, bago pa dito, marami nang na-blacklist ang DA. At ngayon, meron ng isang kumpanya na pwedeng masampulan itong anti-agricultural economic sabotage. Sino yan? At marami pang mga susunod dito, Mike. At talagang porsigido. Pwede bang pangalanan yan? Meron na bang kayong pangalan? Kung anong company yan? Meron ng pangalan pero hindi ko lang mailabas. Pero meron nang nailabas na pangalan dito. Tapos ilabas nyo, ulit-ulitin nyo, huwag nyo itago. Dahil kasi may batas tayo, economic sabotage. Kung talagang libasyahan kayo, ilabas na ninyo at nang sa gano'n naman, hindi pamarisan ng iba. Ilalabas din natin yan. Tsaka tama ka, porsigido yung ating Pangulo na talagang itong smuggling, profiteering at saka hoarding ay masawatan talaga natin. Ayun na nga yung gusto ng Pangulo, kaya nga pinirmahan yung batas implementation na, mga cabinet secretary na katulad nyo, dyan si departamento magpapatupad. Kaya sana, pakilang huwag naman kayo magagalit. Bilis-bilisan natin ang pagpapangalan sa mga ito. Yes po. Yes po. Sige. Dahil dyan, salamat po. Thank you. Arnel Demesa, thank you po. Asek, okay? Yes. Mga kaibigan, si Asek Arnel. Mabuhay ka. Good morning. Okay, salamat po. Mga kaibigan, si Assistant Secretary Arnel Demesa, spokesperson. Ayan, okay, magagalit sa akin, hindi ako nagmamadali kasi meron ng batas. Ang importante, implementation. Meron na pala silang pangalan ng company na involved sa economic sabotage. O, di pangalanan na at kasuhan pa. Pag itinago yan, baka mamaya magka-aregluhan pa yan, tinamaan ng aregluhang buhay ito.
Hindi talaga, hindi lang, huwag natin sabihin gusto ng Pangulo, talagang gusto ng Pangulo. Kaya nga pinirmahan yung batas eh. Implementation, galaw-galaw. Oy, huwag kayong magagalit ha, mga department secretary, tatamaan talaga kayo sa akin ngayong taong ito. Hindi pwede sa akin ng babagal-bagal. Ang Pangulo, perma ng perma sa batas. Order ng order, para yung order ng Pangulo, series ang mga meeting, araw-araw. O, di ba? Dapat implementation maramdaman. Yung order ng Pangulo, yung batas na pinirmahan ng Pangulo, dapat maramdaman ng taong bayan yan. Kung bagal-bagal yung mga cabinet secretary at mga nagpapatupad ng batas, baliwala yung sipag ni Pangulong Marcos. Pasinsahan tayo. Nagmamalasakit ako kay Pangulong Marcos sa mga mababagal at pasaway na mga government official, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Yan ho ang aking prinsipyo at paniniwala. Mag-iwahiwalay tayo kung ayaw nyo ng ginagawa ko. Aga na to. Arangkada daw ho ngayong araw na ito ang investigasyon. Ito na. Tricom. Dati may Quadcom, ngayon Tricom naman. Ito pala yung mga sinungaling. Ito pala yung mga fake news. Sa Kamara, laban po sa mga nagpapakalat ng fake news at disinformation. Sa isang briefing daw ho na pinatawag na joint panel na binuo ng House Committee, Public Order and Safety ni Congressman Fernandez yan, di ba? At Information and Communication Technology. Wow, dalawang komite. Ayan po. Kasama daw ho ang mga major social media platform. Partikular na aalamin daw na sa pulong ang pinapatupad na palisiya at accountability. Measure daw po ng mga social media platform pagdating sa fake news. Ayan, cyberbullying, cyber law, di ba? May cyber libel law. Content ng mga magagandang epekto sa lipunan. Yung iba ho kasi, hindi lang fake news, fake content, di ba? May mga vlogger na pumapatay ng tao. Ang kanilang istorya, pinatay na, naghiwalay na. Hindi naman pala naghiwalay, hindi naman pala namatay. Yan ang fake content, kaya totally fake news. Yan ang dapat ipasara. Sang-ayon ako dyan. Kailan ba? Ngayong araw na ito, di ba? Sige, yung mga, ano sabi ni Congressman Barbers? Yung pogo at narco vlogger. Ibig sabihin, kargado, may producer, may director, may financer ng mga vlogger, mananagot na kayo. Lalo na po yung pinagtatakpan nyo yung mga illegal na drugs, pogo, magkano halaga niyan, magkano usapan dyan. Ngayon na pala arangkada. Good luck sa mga congressman. May bago silang gagawin ngayon at ating babantayan yan. Pinabilis ng Bureau of Immigration ang pagpuproseso daw ng pag-deport sa mga illegal pogo workers sa bansa. Ayon kay Commissioner Joel Biado, ito anya alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang ipagbawal ang pogo operation sa Pilipinas. Nagbabala rin si Commissioner Biado sa natitirang mga illegal na pogo workers sa bansa na voluntaring sumuko upang maiwasan ang kahihiyan at mas mabigat na kaparusahan. Hindi ho nahihiya. Mga walang hiya yung mga yan. Ano yan tawag doon? Generic walang kahihiyan. Ayan, hindi walang hiya. Kapag walang hiya, parang mura eh. Wala silang kahihiyan, kaya nga nagpunta rito yung mga yan eh. Para gumawa ng illegal. Yung iba nga dyan, may mga kaso pang kriminal eh. Sa China, nagpunta rito, gumawa ng ibang pangalan. Tapos pogo na. Ng abuso sa 6 na taon at halos 8 taon nang aabuso. Kaya hindi na ho kahiyan, talaga hong walang hiya sila. Walang kahiyan. Okay? Naihatid na kahapon sa huling hantungan. Ang lungkot naman ito. Overseas Filipino workers na si Jenny Alvarado. Kabilang sa mga dumalo si Department of Workers, Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Samantalang tiniyak naman daw po ng DMW ang paghahatid ng kinakailangan tulong para sa kanya sa naulilang pamilya. Gayon din po ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad upang makamit ang hustisya para sa ating kababayan. Para bitin yata yung istorya. Ang istorya niyan sa Kuwait nangyari. Ayan, namatay dun sa Kuwait. Ayan, kasi hindi nabanggit eh. Marahas ang pagkamatay niyan. So nakikirami po kami. At sana po'y mabigyan ng hustisya, hindi po titigil ang ating pamahalaan, Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, mga abogado ng gobyerno para mabigyan ng hustisya si Jenny, na napas lang dyan sa Kuwait. Good morning sa mga Pilipino dyan sa Kuwait, At ingat lang ho, lahat ng Pilipino sa abroad. Iba ho kasi ang mga galawan dyan. Pinangunahan naman po ng Department of Health or DOH Secretary
Dr. Teodoro Herbosa. Okay? At Jamil Khan, ano ba yan? Health Minister, saan ito? Dr. Christopher Tupton, Tupton. Ba, apelido ba yun? Sorry po, akala ko muntik ko na nabanggit na tulpo ang paglagdao ng isang Memorandum of Understanding. MOA pala ito. MOU pala. Para magpapalakas daw ang health workers force ng parehong bansa na isinagawang paglagda kasunduan o sa kasunduan ito ng Kingston Jamaica. Ayan, kahapon. Bakit hindi ko, ito ba yun? Ayun, no? Yun, nakita nyo, yun pong naka-white, yun po yung ating sekretary. Yung naka-Amerikana, siguro yun, hindi ko kilala Ang ganda ng ngiti ni Secretary Ted Herbosa. Magaling yan, magaling na doktor yan. Okay? Sandali, may pahabol tayo. Si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, dating Iloilo City Mayor Jid Mabilog, kinumpirma ng Malacanang na ginawaran ng executive clearance. Uy, pardon, ganon? Ni Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi ba ito yung na mayor na nagtago sa Amerika dahil gustong patayin daw ng mga... Sige, mamaya na lang. Narito muna ang report. Live. Alvin, good morning. Sa partner Mike, magandang umaga. At pinumpirman ng Executive Secretary Lucas Bersamin yung pagbibigay ng executive clemency dito kay dating Iloilo City Mayor Jen Patrick Mabilog. Matatandaan natin na partner Mike na si Mabilog ay may pinakaharap na kasong pagtabag sa RA 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act at RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. At matatandaan noong August 30, 2017 ay umalis naman itong si dating Mayor Mabilog ng labas ng Pilipinas matapos sa kusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kabilang ito sa listahan ng mga public officials na di umano ay sagot sa illegal drug trade at drug protector. September 2024 naman ito na bumalik sa bansa mula US kung saan ito ay nagpasailalim sa asylum. Pero sa ngayon, Partner Mike, tinatanong pa rin natin sa mga opisyales ng Malacanang kung ano ba yung magiging scope nitong clemency na ipinagkaloob sapagkat ang pagkakaalam kasi natin, Partner Mike, ang executive clemency tumutukol sa kapangyarihan ng isang pinuno ng Estado gaya ng Pangulo na magbibigay ng pagpapatawad o pagluluwag sa parusa ng isang tao na nakatulong ng krimen na pagkapay. Okay. So yan muna, Partner Mike. Mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Thank you, Alvin. Naku, overtime na kami. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayaan. Magkita kaya tayo bukas. Siyempre, dito po sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.